Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So sa araw na ito ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dadako tayo sa kanyang aktual na pagpunta sa Madina, meaning aktual na immigration o paghijra ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kasama niya dito si Abu Bakar radhiyallahu an. So nakaraan ay napag-aralan natin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumaan lang sa mga Quraysh. Habang ito ay nasa kanyang bahay para patayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumaan siya sa mga Quraysh at sinabuyan o sinabugan sila ng mga buhangin sa kanilang muka at binigyan pa sa ulo na hindi nila ito nababatid. So, meaning, sa gabing ito ay umalis ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam papunta kay Abu Bakar radhiyallahu an. But of course, kahit na may nagbalita sa mga Quraysh na hindi nyo na bakita, nakita ang hinahanap nyo, dumaan lang sa harap ninyo. Hindi, sabi nila, lumalis na. Mayroong pa kayong mga buhangin sa ulo nyo, tignan nyo, tinignan, meron nga. Pero dahil sinilip ni Abu Jahal itong bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may nakahiga, nakabalot ng kumot na berde. Yung kumot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yun ang utos, magbalot siya. Of course, kasi kung hindi siya magbabalot, makikita si Ali, alam nila na hindi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam yun, kaya nakabalot siya hanggang ulo. So in this situation, sabi ni Abu Jahal, hindi, may tao sa loob, sabi niya, hindi pa siya umalis. Kaya ayun, nagmanman sila, magdamag, halos nakatulog sila, sinikatan sila ng araw doon eh. Kaya sa ganitong sitwasyon, kung umalis sa Prophet sallallahu alaihi wasallam sa unang gabi pa lang, maaga, at pagkatapos inabot na magdamag ang mga grupo ng Quraysh doon sa bahay niya, abay malayo-layo na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar sa sitwasyong ito. So ang hijra ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay naganap Rabiul Awwal ang buwan. Bagamat may nagsasabing Sapar, Huwebes at ika-26 na araw, malakas ang Rabiul Awwal because of mga hadith na sumusuporta sa paglakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam papuntang Madina. Tulad na lamang ni Ibn Abbas at ibang mga sahaba, na sinabi nila na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay naglakbay ng Rabiul Awwal, ika-13 taon ng pagkapropeta niya doon sa Makkah. At ito ay Lunes, kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam may pinanganak din ng Lunes at unang tumanggap siya ng revelasyon Lunes at siya ay pumasok sa Madina Lunes at siya ay namatay ng Lunes. Isinilang ng Lunes ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Lunes din ang kanyang paglalakbay at nakarating din siya ng Madina, araw din ng Lunes. In this situation, Rabiul Awwal ang kanyang paglalakbay, 13 years siya naging propeta sa ang pagiging propeta niya doon sa Makkah at mananatili naman siya sa Madina na 10 taon at bago siya mamatay. So all in all, mayroon siyang 23 years na siya ay naging propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala plus 40 bago siya nagsimula ng tumanggap revelasyon, so namatay siya ng 63 years old. So nang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pumunta na kay Abu Bakar at nakahanda na ang 2 kamelyo na binili ni Abu Bakar radhiyallahu an para masasakyan nila, ito ay nagkakahalaga ng 800 dirhams. Malaking pera to. Ang mahal kasi noon ng mga kamelyo, especially brown and yellow, napakamahal niyan yung mga mamula-mula o brown o yellow na mga kamelyo, napaka-expensive nito, napakamahal na mga kamelyo na mga ito, no? So in this situation, binili ito ni Abu Bakar radhiyallahu an 800 dirhams, malaking pera ito, para masakyan nila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At actually, gustong bayaran ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit nagpumilit si Abu Bakar na hindi niya ito pinabayad at siya ay nanaig. Nagwagi si Abu Bakar radhiyallahu an na hindi ito bayaran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kanilang ginamit at alam natin ang nag-prepare ng kanilang mga kagamitan, si Aisha at saka si Asma ang magkapatid. Okay? So in this situation,
ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nakaalis na. Dumaan pa sila sa likod ng pinto ni Abu Bakar radiyallahu an at hindi na sa harap para walang makakita. Pero balikan natin itong mga grupo ng mga Quraysh. So dahil sa inumaga ang mga ito at nagising na lamang dahil sa nadama ni Abu Jahal ang sikat ng araw na nainitan siya. So nagmadali siyang tumayo at sinilip niya ang sabutas kung may tao pa sa loob, baka wala na, nakaalis na. At nakita niya nakahiga pa rin ang tao doon, kaya nahimasmasan siya. Naisip niya, nandoon pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakita ito ni Abu Jahal, bumangon at nakatalikod, hindi niya na agad naitsurahan dahil nakatalikod, agad silang pumunta sa pinto para abangan ito paglabas para tagahin siya o tagain siya ng kanilang mga espada. Patayin ito ng kanya-kanyang mga bawat tribo na gaya ng pinag-usapan. Kailangan iba't ibang tribo ang papatay para hindi nila alam ng mga Banu Hashim kung sino nakapatay para mapersan tumanggap na lang ng blood money. So nang lumabas na ito, pagbukas ng pinto, tataganan ni Abu Jahal at ng ibang tribo, mga ibang tao, nakita nila si Ali, dismayado sila, galit na galit si Abu Jahal. Sabi niya, Ali, ikaw ba yan? Sabi niya, oh. Sabi niya, bakit? Nasa si Muhammad? Sabi niya, si Muhammad? Wala naman dito si Muhammad. Sabi niya, ako lang ang naririto. Kagabi ka pa ba dyan? Oh, sabi, ikaw ba nakaiga doon? Oh, sabi ni Ali. Galit na galit si Abu Jahal. Gusto niya masaktan si Ali, radiyallahu an, batalan na natin, gaya ng sabi natin nakaraan, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang mangyayari kay Ali, ni kahit na konting daplis o sugat. Kaya hindi ito nasaktan. So ang ginawa ng grupong ito, according to Ibn Ishaq, rahimahullah, pumunta sila sa bahay ni Abu Bakar dahil templado o tansyado ni Abu Jahal, doon tumakbo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil alam nila, close na close ang dalawang ito. So in this situation, nagmadali ang grupong ito, pumunta doon sa bahay ni Abu Bakar radiyallahu an at kumatok, tok. Narinig ito ni Asma binti Abi Bakar radiyallahu anha at binuksan niya ang pinto. Sabi niya, nasaan ang ama mo? Sabi niya, hindi ko alam. Hindi mo alam? Sabi niya, hindi. So itinaas, sabi ni Asma binti Abi Bakar radiyallahu anha, itinaas ni Abu Jahal ang kanyang palad at sinampal niya ako sa pisngi. Malakas. Bakit? Natanggal ang hikaw ko sa aking tenga. Sabi niya. So galit na galit talaga si Abu Jahal. Can you imagine, hindi gawain ng mga Quraysh ang manakit na babae, pero nakita mo ang galit ni Abu Jahal. Nasaktan niya si Asma radiyallahu anha. So in this situation, umalis sila. Wala na, nataranta na itong si Abu Jahal at mga Quraysh. Wala na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, itong si Abu Bakar radiyallahu an, gaya na sabi ko nakaraan, mayroon siyang salapi na 40,000 dirhams, milyonaryo. Meaning si Abu Bakar radiyallahu anhu at ginugol niya ito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito may natitira siyang 5,000 dirhams. Malaki pa to. Pero dinala niya lahat ito. Wala siyang iniwang kay Aisha, kay Asma, Abdullah, mga anak ni Abu Bakar radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhu. So in this situation, dala niya lahat. Bakit? Sapagkat gusto niyang siguraduhin na ang salapi ay dadali niya lahat na makarating ng ligtas, sigurado, mapayapa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang paglalakbay. Meaning ganun niya kamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mahal niya, sinabi ni Abu Bakar radiyallahu an, mas mahal ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pamilya, higit sa aking sarili at higit sa aking pamilya. So in this situation, kanya dinala niya lahat ito para lamang siguraduhin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam makararating siya sa kanyang pupuntahan at kung kailangan gastusin ito, gugulin ito, gagamitin niya makarating lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paroroonan. That's why si Abu Quhafa, di say Uthman, tatay ni Abu Bakar radiyallahu an, kanyang pangalan Uthman, Abu Quhafa, ito ang kanyang kunya. Kapag sinabing kunya, ginagamit yung Abu o Ummu. So kunya niya ito Abu Quhafa. So ito ay isang almost na hindi na makakita sa ibang report, ito ay bulag na. So sinabi nito dahil ito is slight na kalaban ni Abu Bakar radiyallahu anha, hindi naman matindi, radiyallahu anhu, hindi naman matindi. Meaning nanunuya lang, mapanuya siya sa mga Muslim, lalo na kay Abu Bakar radiyallahu anhu. So sabi niya, nang babalita niyang wali si Abu Bakar kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga apo na ito, sabi niya, inilagay kayo sa kahirapan ng tatay niyo. Wala mo siyang iniwan na pera kahit magkano sa inyo, sabi niya, nilalagay kayo sa kahirapan ng inyong ama. Yun. Ganun siya. Slightly enemy siya ng mga Muslim, lalo na si Abu Bakar radiyallahu anhu. But later, nag-embrace ito. Patapos masakop ng Makkah, nag-embrace ang tatay ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Pero alam natin, ang kanyang nanay ay
nakapag-embrace na ito ng maaga, di ba? Nakapag-embrace na ang kanyang nanay na si Khair. Tinatawag itong Khair. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, sabi ng magkapatid, Aisha and Asma radiyallahu anhuma, hindi kami nilagay sa kahirapan ng aming ama. Siyempre, pagtatanggol nila, alam nila, slightly nakalaban ito ng tatay nila. Hindi kami nilagay sa kahirapan ng aming ama, sabi niya. Nag-iwan siya sa amin ng pera. Mga pera noon, alam natin, mga pilak, mga lapad yun na parang bato lang. No? So kumuha sila ng mga lapad na bato at ilagay doon sa sisidlan ni Abu Bakar kung saan niya nilalagay ang pera. At sinabi ni Asma, kapain mo, sabi niya, dahil bulag na nga, hindi makita, wala bumata, hipuin mo, ang daming pera, sabi niya. Hinipo niya, oo nga, sabi niya. Kung ganun, sabi niya, mabuti, sabi niya. Sa isang report, hindi ganun. Inilagay doon sa lalagyan ni Abu Bakar, parang supot yun, na kanyang mga pera, at ikinalog ni Asma. Ang dami nga, sabi niya, nagiwan nga ang iyong ama. Sabi niya, mabuti kung ganun, sabi niya. Pero totoo, mga bato lang yun. Walang niniwan sa kanila si Abu Bakar radiyallahu anhu, pinagtakpan lang siya ng kanyang mga anak. So in this situation, umalis itong matanda. Okay? Alhamdulillah. Itong si Abu Quhafa na tatay ni Abu Bakar radiyallahu an. In this situation, umalis ang matanda na kung saan ay gusto niya tuyain ang mga apo niya, Asma, Aisha radiyallahu anha, ang kanilang tatay ni si Abu Bakar, pero napahiya siya. Dahil buong akala niya may pera ngang iniwan, pero hindi niya alam, ito ay mga bato lamang. Okay? Ito ay mga bato lamang. So in this situation, ang paglalakbay na ito ay umarkila pa. Ito na, pera na naman to. Umarkila si Abu Bakar radiyallahu anhu ng isang hindi Muslim. Yan ha, pwede kang humingi ng tulong sa hindi Muslim. Umarkila siya. Umarkila siya. Marami namang proof tayo napakita nakaraan kahit na si Mutimi Banadi, tinutulungan niya ang Prophet Muhammad. So, humingi pa rin siya yung tulong nung pumasok siya sa Makkah. Ang dami niyang hiningi ng tulong pero hindi pumayag. Pagdating kay Mutimi Banadi, pinadala niya kanyang mga anak, pinasundo niya Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, pinapasok niya sa Kaaba, sa Makkah at nagtawag sa Kaaba, binabantay ng kanyang mga anak. So ito si Mutimi Banadi, siya rin ang nagpapadala ng pagkain nung sila na sa labas ng Makkah, nang wala na silang makain. So tinutulungan siya ni Mutimi Banadi at actually humingi siya ng tulong nung pumasok sa Makkah ang Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Tinutulungan din siya ni Abu Talib. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang masama ang humingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya kung ito ay hindi kumakalaban sa pananampalataya. Especially if there's a necessity. Katulad natin, wala tayong makuha na ng pasaporte sa mga Muslim. Mga hindi Muslim ang nasa Pilipinas, o saan ka kukuha ng passport mo? In necessity, makakahingi ka ng tulong sa kanila para bigyan ka nilang passport. NBI, like that. Okay? O kuryente, mag-apply ka, o kaya tubig. Mga hindi mananampalataya yan, sa kanila ka makakalapit ng tulong para mabigyan ka nilang ilaw, mabigyan ka nila ng tubig. In this situation, ganito rin dito, si Abu Bakar radiyallahu an ay humingi rin ng tulong sa hindi mananampalataya, inarkila niya ito, inupahan niya, sabi niya, guide mo kami sa daan, kung saan malapit ang daan, kung saan shortcut ang daan para makarating kami ng Madina. Itong taong ito ay mapagkakatiwalaan. Ang sinasabi, ang pangalan nito ay Abdullah bin Arqat. Patok na patok ang kanyang pangalan o kilalang kilala, kung babasahin ito, Abdullah bin Uraykit. Yun talaga ang pinaka-popular niyang pangalan kaysa sa Abdullah bin Arqat, kundi Abdullah bin Uraykit. Itong si Abdullah bin Uraykit, magaling siya sa daan. Kaya inarkila ito ni Abu Bakar, kilalang kilala niya ito. Magaling siya sa mga daan, pasikot-sikot, papuntang Madina. Pati yung mga hindi kilalang daan ng mga tao, madalang lang nakakaalam, kabilang siya, alam niya. At napapagkatiwalaan itong taong ito. Kilala siya ni Abu Bakar radiyallahu an, mapagkakatiwalaan siya Abdullah bin Uraykit. Ito ay taga Banu Aldil bin Bakar at ang kanyang nanay ay taga Banu Syam bin Amir. So ang taong ito, siya ang mag-guide kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kay Abu Bakar radiyallahu an. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar, dumaan sila sa likod ng bahay ni Abu Bakar, hindi sa harapan. Meaning, kung ang papunta sa Madina ay norte, hindi sila dumaan sa harap. Halinin lang sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Saan sila dumaan? Ito ang Makkah, halimbawa, diretso ka norte papuntang Madina. Dumaan sila sa likod. Meaning, hindi papuntang Madina, papuntang Taif, south. Iikot sila ngayon dito.
Iikot sila sa daan sa likod. Okay? So sa likod sila dadaan ngayon. Hindi nga naman iisipan ng mga Quraysh kung hahabulin sila, walang trace, walang bakas. O saan sila dumaan? Ba't walang bakas ng kamelyo dito? Paano natin malalaman kung nasaan sila? Wala sila makikita. In this situation, hindi nila alam kung nasaan sila. Kaya hindi sila dumaan sa harapan. At actually, talagang naman kung iisipin mo, bakit dadaan doon sa likod? Lalayo sila doon. Kaya dito lang talaga sila pwedeng dumaan. So dito sila maghahanap ng tanda, dahil alam natin, nakaalis na sila, galit na galit si Abu Jakal, kailangan talagang hahabulin ng mga ito, ayaw nila makarating Madina to, para patayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang solusyon. Mapatay nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para manumbalik ang lahat ng dating nakagawian nila. So in this situation, kung dito sila dadaan sa harap, matitrace nila ang bakas ng kamelyo lang to, marami silang kabayo na mabibilis para habulin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar para sila ay patayin. So in this situation, hindi sila doon dumaan sa norte papuntang Madina, kundi sa likod ng Makkah, papuntang Taif, iikot sila ngayon. Iikot sila na kung saan ibang daan ang kanilang dadaanan. Ito nga, ang nakakaalam nito si Abdullah bin Uraykit. Siyang nakakaalam nito. So tuturo niya, dadaan niya dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar radhiyallahu an para nang sa ganun ay malinlang ang mga Quraysh at hindi nila alam kung nasaan ang dalawang ito. Alhamdulillah. So in this situation, pagdating nila doon sa tapat ng Makkah, natapatan niya, umiikot ng ganyan. Ito yung Makkah, umiikot sila sa likod. Pagdating dito, may daan dito, nakatapat ngayon sa Makkah. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa kabilang daan siya. No, nasa kabilang daan siya. In this situation, sinabi niya, nang uminto siya, nakita niya Makkah. Alam mo, sabi niya, sa Makkah, doon sa Kaaba, sa Makkah, sabi niya, ang Makkah mismo, ikaw ang kalugod-lugod na kalupaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kalugod-lugod sa akin na kalupaan. At pinakabanal na lupa sa lahat ng lupa. Kung di lang ako tinataboy ng aking pamayanan, hindi kita iiwan. Kaya lang itinataboy ako. At binagla niyang naalala si Warqa bin Naufal nung daling siya ni Khadija radhiyallahu anha sa kanya. Nang sinabi ni Warqa bin Naufal, sabi niya, ikaw nga ang nasa kasulatan na propeta at sugo na ipinadala sa buong sangkatauhan, ngunit itataboy ka ng sarili mong bayan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano? Ako itataboy ng sarili kong bayan? Oo, sabi ni Warqa bin Naufal, sapagkat walang propeta at sugo na hindi itinaboy ng kanyang bayan at sa ibang bayan siya tatanggapin. So ito na nga, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, totoo ang sinasabi ni Warqa bin Naufal na itataboy siya. Bakit? Nasa kasulatan na nila yun. Kaya alam na Warqa bin Naufal na kumpirmadong siya ang sugo at propetang hinihintay nila at tuling propeta at sugo, ipinadala sa buong sangkatauhan at alam nilang itataboy ito sa sariling bayan at tatanggapin sa ibang bayan, ito ay tatanggapin siya sa Madina. Alhamdulillah. So in this situation, patuloy sila sa kanilang paglalakbay. Actually, nasa south pa sila. Okay. In this situation ay nakarating sila sa Mount Tur. Nakarating sila sa Mount Tur. Itong dinaanan ito, ngayon tinatawag sa panahon ng daan na ito, Tariqul Hijrah. Dito na dumadaan papuntang Madina, napakalapit kasi nitong Tariqul Hijrah na tinatawag ngayon papuntang Madina. Itong dinaanan nila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, shortcut nga ito tinuro ni Abdullah bin Uraykit. Alam niya ito, hindi Muslim to. So ngayon ito na yung dinadaanan papuntang Madina, napakalapit from Makkah. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, nang makarating sila sa Mount Tur, ito na, yung bundok na kung saan papasok sila dito, dalawa ni Abu Bakar, radhiyallahu an. So in this situation, kinausap nila si Abdullah bin Uraykit, na sinabi nila, Abdullah bin Uraykit, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu an, dalin mo ang mga kamelyong ito, okay? Yun pati sasakyan niya, bali 3. Ibalik mo sa loob ng 3 araw. Ibalik mo sa loob ng 3 araw. Meaning 3 araw kami, 3 gabi sa kuwebang ito, tapos balikan mo kami. So bakit ito pinadala ni Abu Bakar radhiyallahu an at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dahil kung hahanapin sila, wala silang makikitang kamelyo doon. Diba? Isipin nila may tao doon, wala man tao doon. Dahil bakit? Wala namang kamelyo doon . Pero kung may makita silang kamelyo, hindi ba agad nila maisip may tao doon? Kaya pinaalis. Pinasama ito kay Abdullah bin Uraykit ang mga kamelyong ito na sinasakyan nila at ibalik na lamang ito sa 3 days and 3 nights after na pag-stay nila doon sa yung himna yun ng
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakar radiyallahu an. So itong pinasukan nilang ito nang makarating sila sa Mount Tur, actually ito ay masikip lang eh. Sa panahon ngayon napakaluwag nito eh. Bakit? Yung mga nag-Hajj kasi. Pinapasyalan nila ang mga ito. After Hajj, pupunta sila dito sa mga pinasukan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even sa Madina, pupunta yan. Sa kakapasok ng mga tao, yun lang nadidikit sa tsinelas. Kung milyon-milyon yan, talagang luluwag yan, lalalim yan. Kaya ito ay lumaki ngayon, itong lugar na ito. Samantalang nung pumasok sila dito, napakasikip nito. At pagpasok mo doon, mayroong medyo pababa doon, pag dungaw mo lang ng konti ng ganyan, makikita mo agad ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar doon sa pintuan ng yungib na yaon. So in this situation, tulad dito ng Jabal Nur. Alam niyo yung Jabal Nur? Yung kung saan yung mga nagpapanasambay Uhud, na kung saan yung tiniwanan nila, ang lugar nila, kung bakit sila napasukan ni Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu at sila ay nagapi doon, nasugatan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung Jabal Nur na yun, mataas yun. Yung mga nagpapana sa likod, hindi nakikita sa harapan ng mga Quraysh. Pero ngayon makikita mo, napakababa. Bakit? Yung kakaapak din ng mga nag-Hajj eh. Nauubos yung buhangin o kaya naman, nadidikit sa tsinelas o kaya naman sa kakaapak, napaplat. Kaya napakababaw na ngayon ng bundok ng Jabal Nur, hindi na ito mataas. Ganon din ang nangyari sa yungib na ito eh. Ang Mount Nur, itong Mount Nur na ito, lumuwag siya dahil sa kakapasok ng mga tao dito. So in this situation, ang mga Quraysh ay walang makitang palatandaan na kung saan sila dumaan. Ito na yung sinasabi ko kanina. Hinaabol talaga. Kailangan nabulin, patayin. So in this situation, walang makitang palatandaan ang mga Quraysh kung saan dumaan. Walang bakat eh. Walang bakat. So hindi nila makita. So ang ginawa ng mga Quraysh ay umarkila sila ng tao na eksperto na kung saan, paano niya malalaman kung nasaan ang dalawang ito. Okay, so ngayon, abang ito, ang mga taong ito ay nagpupulong sa Makkah, ito naman si Abu Bakar radhiyallahu anhu, papasok na sila sa yungib at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero bago sila pumasok, sinigurado muna ni Abu Bakar na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ligtas sa loob, meaning walang ahas, walang scorpion, or maaaring makatuklaw o makapinsala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pati butas, chinecheck ni Abu Bakar radhiyallahu anhu doon sa yungib. So nauna siya pumasok, chinyek niya ang lahat, pati mga butas, bago pumasok ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang matiyak niya itong ligtas na. But noong sila ay nasa baba na ng yungib, umiga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa binti ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. At nakita pala ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na mayroon pang isang butas. Nakahiga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa binti niya, ayaw niya magising, ayaw maistorbo. Tinapakan niya ito sa kanyang talampakan. Meaning yung talampakan niya dinikit sa butas, mayroon palang ahas yun. At tinuklaw niya itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So ito ay napakasakit para sa kanya. Bakit? Umiyak siya, meaning lumuha siya. Itong si Abu Bakar, pero ayaw niya magingay para hindi magising ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. So ganun niya kamahal at nirerespeto ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niya magising kahit mapdi na nararamdaman niya o may lumuluha na nga eh. Kaya lang ang luha niya bumagsak sa pisngi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagising ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar," sabi niya, "anong nangyari? Ba't lumuluha ka?" "Natuklaw ako, ya Rasulullah," sabi niya, "ng ahas." In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala at kumuha siya ng laway niya. Sa isang report, laway at buhangin at inilagay sa natuklaw ni Abu Bakar radhiyallahu an at gumaling. Si Abu Bakar radhiyallahu an. Alhamdulillah. So in this situation, walang pisala ang nangyari kay Abu Bakar sa pintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paglalakbay na ito, bago sila pumunta roon, may nagplano si Abu Bakar radhiyallahu anhu sa kanyang mga anak. Unang-una, itong si Abdullah, kapatid dito ni Asma, kapatid ni Asma, tatay at nanay. Okay? Si Abdullah, ang anak na lalaki ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang trabaho niya, pumunta siya sa Quraysh, makihalabilo, makinig sa mga usapan, at pagdating ng gabi, pumunta sa Mount Tur. Alam nila eh, mag-stay doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam eh. 3 days and 3 nights eh, dahil mayroon silang plano.
So pupunta doon si Abdullah, ang anak ni Abu Bakr sa gabi para wala makasubaybay. At ano lahat ang narinig niya, sasabihin sa tatay niya at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kasunod niya si Amir bin Fuhaira. Si Amir bin Fuhaira, ito'y pinalayang alipin ni Abu Bakr radhiyallahu anhu, pero nagpapastol pa rin siya. May mga pastol siya. Ang kanyang trabaho, kasama niyang nagpapastol ang mga tao sa Makkah, sa mga Quraysh, makinig din siya sa usapan. At pagkatapos dalhin niya ang mga tupa doon sa yungib sa gabi din, katulad ni Abdullah. Bakit? Para gatasan nila at makainom ng gatas. At ang trabaho naman ni Asma binti Abi Bakar ay maghatid ng pagkain sa gabi rin. Pagkain naman sa kanya. Siya ang maghahatid. So meaning may kanya-kanyang papel ang mga anak ni Abu Bakar radhiyallahu anhu at pinalayang alipin na ito nagagampanan sa kanilang dalawa sa yungib. At kapag aalis na itong si Amir bin Fuhaira at Abdullah, mauuna si Abdullah pag mag-uumaga. Meaning mag-uumaga. Okay? At susunod naman si Amir bin Fuhaira. Meaning ito si Abdullah, Amir Fuhaira. Then yung pinapastulan. Bakit tuloy yung pinapastulan? Para yung mga kanilang mga bakat sa paa, nabubura ng mga ayapak ng mga tupa at mga kambing. Meaning walang matitrace ang mga Quraysh na mayroong bakat na pumupunta doon sa yungib na yaan. So ganun ang ginagawa nila. So in this situation, napapagtagumpayan nila ang kanilang mission by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, isa sa estilo sa paglalakbay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, minsan nakikita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa harapan niya si Abu Bakar, minsan nasa likod. Bago sila makarating sa Mount Tur, ganun ang ginagawa ni Abu Bakar eh. Punta sa harap, punta sa likod, punta sa harap, punta sa likod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, sabi niya, bakit pa pumunta ka sa harap, pumunta ka sa likod, pumunta ka sa harap, pumunta ka sa likod? Sabi niya, Rasulullah, every time na magpunta ka sa harap mo, naaalala ko na baka salakayin ka sa likod, pupunta ako sa likod mo. Every time na papunta naman ako sa likod mo, naaalala ko salakayin ka sa harapan mo, pupunta naman ako sa harap mo. Meaning, pinuprotektahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kapag naalala niyang may maaring atakin sa likod, maaari lang yun. Naisip niya lang, pupunta na sa likod. Para protektahan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag naalala niya may pupunta sa harap, pupunta siya sa harap. Aatakin din sa harap, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa harap, pupunta na siya sa harap. Para bang mga imagination niya pa lamang, ayaw niyang mangyari sa mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun niya talaga kamahal at pinoprotektahan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, until nga makarating sila sa kuwebang ito. So 3 days and 3 nights sila mananatili dito. Okay? In this situation, kailangan 3 days and 3 nights. Magbalik doon si Uraykit, dali ng mga kamelyo para pagpatuloy ang paglalakbay nila sa Madina. Alhamdulillah. So dahil sa walang tanda na makita ang mga Quraysh, balikan na naman natin ng mga Quraysh, kumuha sila ng eksperto na malaman kung nasaan ang dalawang ito. Eksperto talaga. Alam niyo ang ginawa ng ekspertong taong ito? Talaga na-trace niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakr radhiyallahu anhu kung saan sila. Galing talaga niya. Dahil walang makitang bakat eh. Ang ginawa niya ay yaong mga tae ng kamelyo. Tae ng kamelyo ang ginawa niyang sukatan sa kanyang pagre-research o pagte-trace kung nasaan ang dalawa. Paano niya na-trace? Yung tae, titignan niya yung kinain sa loob. Kapag ito'y sariwa, meaning bagong paglalakbay pa lang ito, at ito ang magiging pamantayan niya, tuntunin ang mga tae. Galing niya, no? Until na marating nila ang kuweba. Narating nila ang kuweba eh. Ibig sabihin, hindi pa sakto, malapit. Nakikita na ang kuweba. Nakarating na sila. Nakikita na ang kuweba. Kaya lang, itong Mount Tur na ito, kapag pumunta ka doon sa kuweba, bato-bato na ito. Wala ka naman tatrace na tayo dito. Kaya nahihirapan na siya. So, stop na siya. Pero nandun na yung tutusin, nakikita na yung kuweba. At nakita na sila ni Abu Bakr eh. Radhiyallahu anhu ng mga Quraysh. Sabi niya, sugo ng Allah. Nandito na yung mga Quraysh, sabi niya. Huwag kang mangamba, sabi niya. Kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kang mag-alala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin. Nakikita na niya eh. This is natural fear. Natural, may nervous tayo o takot na natural lang yun. Hindi ito divine fear na tatakot sila na mamatay. Hindi. Natural lang yun.
Ha? Very interesting. Nakikita ni Abu Bakar, oh. Samantalang yung mga Quraysh hindi nakikita yung dalawa. Yung isang inarkila nila, stop na, ayaw na. Sabi niya, wala na akong alam. Hanggang dito na lang ako, iwanan ko na kayo. Pero dito sila dumaan. Sabi niya, wala na akong alam. Bato-bato na ito. Paano kung matatrace ang tayo dito? Oh, bato-bato ito. Saan makikita yung tayo dito? Kahit makakita kong tayo, kung nasa malalim, paano ko kukunin yon? So stop na ako dito. Alhamdulillah. Pero sabi niya, dyan lang yan. Nagpunta. Hindi ko alam kung gaano sila kalayo dyan. So iniwanan nila ito. Iniwanan niya ang mga ito, Quraysh. Okay? Iniwanan niya. Hindi na patuloy ang mga Quraysh. Yan na, palapit na sila sa Yugib. Palapit na sila ng palapit. Nakikita sila ni Abu Bakar radhiyallahu an. Sabi niya, Rasulullah, malapit na sila. Papunta na sila dito. Sabi niya, uminahon ka, sabi niya, Abu Bakar radhiyallahu an. Uminahon ka, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay pangatlo sa atin. Meaning hindi tayo pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binagsakan pa sila ng aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mangyari ito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 9 verse 40, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, idhuma fil gari, idiyakulu li sahibi, la tahsan, innallaha ma'ana. Sabi ng, ito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sila ay nasa bundok ng Tur, okay? Sa bundok ng Tur, silang dalawa ay nasa bundok ng Tur, fil gari. Sabi ng isa sa kanyang kasama, si Abu Bakar tinutukoy dito, radhiyallahu an, na kung saan, ang sinabi ng isa, na kasama ni Abu Bakar radhiyallahu an, ang tinutukoy dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la taksan, huwag kang mangamba, don't worry, innallaha ma'ana. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin. Meaning nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mismo doon sa lugar nila. Pag sinabing ma'ana, kasama natin, nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama natin siya, hindi niya tayo pababayaan. At how many times na ito nasaksiyan ni Abu Bakar radhiyallahu an? Hindi ba nung nagalit ang asawa ni Abu Lahab, si Jamil, dahil nabagsakan sila ng Surah Al-Masad or what? Surah Lahab, tinatawag din ito Surah Lahab, ha? Suratul Masad, Suratul Lahab, Suratul Tabbat, tinatawag yan, surah na yan. Di ba pinuntahan niya doon sa masjid, pinuntahan niya doon sa Kaaba, ang dalawa, kasi nakaupo sila, sabi niya, ano ni Abu Bakar kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mukhang galit na galit sa'yo itong si Jamil, mukhang hinahanap ka niya. Sabi niya, hindi ako makikita niyan. So hindi ba hindi siya nakita noon? Sabi nga ni Abu Bakar radhiyallahu an, kaya Prophet sallallahu alaihi wasallam, nga no, sugo ng Allah, hindi kanya nga nakita, no? Sabi niya, sabi niya, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin. Also, ang Quraysh, dumaan sila kay Abu Jahl, pinagbibigyan ng buhangin, hindi rin siya nakikita. Wala ka dapat ipangamba. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala ka dapat ipangamba. Nasaksiyan mo na sa akin yan na hindi ako pinababayaan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Don't worry. Sabi niya, huwag kang mangamba. So sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar radhiyallahu an. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyadahu bijunudin lam yarawha. Kanyang tinulungan sila at hindi ninyo makikita. Okay? At kanyang tinulungan sila na hindi ninyo nakikita. Yan ang translate niya. Wa ayyadahu bijunudin lam yarawha. At kanyang tinulungan sila na hindi ninyo nakikita. Meaning hindi nakikita ito ng mga Quraysh kahit na tinitingnan nila doon sa Yungib, wala silang nakikita, binlock sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang iba nagsasabi, mayroong alagad dito, samantalang pinadala mga anghel para takpan ang mga paningin ng Quraysh, hindi makitang dalawa. Okay? Iyan ang mga pinadala daw ng Allah subhanahu wa ta'ala. But ang iba na pinaka-popular na salaysay, hindi ganon. Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi sila makita, meaning mawawalan na silang interest na tignan. Hindi nga naman makikita dahil hindi natitignan eh. Ano ang popular na kasaysayan? Pagpasok doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar radhiyallahu an, okay? Nang makita na ni Abu Bakar radhiyallahu an ang mga Quraysh na nandoon na, nagpadala ng gagamba ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar radhiyallahu an doon sa buta sa pintuan. At ang gagamba, gumawa siya ng sapot. Okay, gumawa siya ng sapot doon sa pintuan mismo. In this situation, kahit naman ikaw ang lumagay doon, kung may sapot, paano mo isipin may tao doon?
Imposible may tao, sapot lang yun pag dumando. Kung ano, ampasan mo lang ng konting daliri, sira lahat yun. Yung pa kaya ang taong dadaan. Kaya nang makalapit ang mga Quraysh dito, may spider web. Sabi nila, napaka-imposible naman may tao dito. Abu Jahal, sabi niya. Tapos hindi pa yon. According to the report of Tirmidhi, rahimahullah, mayroon pa doon na binali ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinabayaan niyang mabali ang isang puno sa tapat mismo ng pinto na mayroong spider web or sapot ng gagamba. Nabali ang puno and then may dalawang isinugong Allah subhanahu wa ta'ala kalapati o pigyon mula sa Makkah. Okay, mula sa Makkah yung mga kalapati niyan, dalawa. Pumunta doon sa nabaling puno. At nandoon yung may itlog na pugad. Nagkaroon ng itlog na pugad. Okay? So meaning, may itlog na pugad, may ibon. Kung may tao, lilipad yung ibon. Imposible naman hindi lumipad ang ibon kung papasok ang tao dyan. Tapos si spiderweb, nandun, hindi nasira. Kaya sabi nila kay Abu Jahal, nonsense ang utos mo, Abu Jahal, kung tingnan pa namin dito yan. Sabi niya, kumaad lang sa inyo para yun yung tingnan yung butas. Sabi nila, Abu Jahal, napakatanga mo naman para tingnan pa natin to. Sabi niya, papagurin mo pa kami, may spider web, mayroon pang ibon. Kung may taong dadaan yan, yung ibon lang lilipad na. Pagkatapos yung spider web, sira yan. May ibon, may spider web, ibig sabihin, may tao dyan, napakatanga mo naman, sabi nila. So nakumbinsi naman itong si Abu Jahal na hindi na nga naman tignan. Natatawag pa naman siya ng tanga. Dahil totoo naman, napakatanga mo nga naman, kung may taong dadaan pag gano'n, may ibon, tapos may spider web, isipon may taong dumaan, imposible nga naman. Pero hindi nila alam na una yung dalawa, bago yun. Yun, sa pamamagitan yun, nila, hindi nila makikita dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa ng mga kadahilanan para hindi na tumingin ang mga Quraysh. Pero sabi ng iba, ang mga hadith na ito ay weak. Ang mga Quraysh ay sumilip, ngunit hindi nila ito nakikita. Si Allah mismo subhanahu wa ta'ala ang tumulong sa kanila para hindi nila makita ang dalawang ito. Allah knows best, okay? Wala naman imposible kahit ano ang report dito. Ang tatama ay walang ka-imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, balik ang mga Quraysh sa makabigong-bigo. Talagang dismayado si Abu Jahal, Baga sa nanggigigil na si Abu Jahal dito, Hindi niya na alam ang gagawin niya, Nanggigigil na talaga itong si Abu Jahal. So in this situation, napagdesisyonan ni Abu Jahal na magbibigay siya ng 100 kamelyo. Matindi to. Yung yellow na kamelyo or brown. Yung sinasabi ko kanina, mahal to. Yung reddish o yellowish or brownish, napakamahal na kamelyo to. 100 ang sino mo makapatay kay Muhammad? Makapatay kay Muhammad, 100. Siyempre, kasama si Abu Bakar, radiyallahu anhu, papatay na rin yan. At kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mo makapatay kay Muhammad, 100 kamelyo. Abang ito'y pinupulong, ito namang si Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar, balik na si Abdullah bin Uraykit para ibalik yung kamelyo at ipagpatuloy na ang paglalakbay sa Madina. So paalis na sila ngayon. Okay? Paalis na sila ngayon. In this situation, yun nga ang nangyayari ngayon sa Quraysh na magbibigay ng 100 kamelyo, itong si Abu Jahal sa makapatay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Habulin sila, meaning alapin sila. Dismayado na talaga. Si Abu Jahal kahit maghirap na siya, ibigay na lahat ng kayamanan, mapatay lang ito sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this situation, yung mga sa lugar ni Suraka, Banu Mujlij, nandoon si Suraka. Alam niyo si Suraka, ito ang taong magaling din sa pakiramdaman na kung may hinahanap ka at may nakita siyang tao, malakas ang kanyang hinala na kung yun o hindi ang iyong hinahanap. So dumaan sa kanya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar nakita niya, pero wala siyang kaalam-alam. In this situation, nang umuwi ang mga tao sa kanila, nando sa Quraysh, sa Makkah, nang umuwi sila sa kanilang bayan, Banu Mujlij, sabi nila kay Suraka, namumuno ito, kay Suraka, si Abu Jahal sa Makkah nagbibigay ng 100 kamelyo sa makapatay kay Muhammad. Hindi rin kilala ni Suraka si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalan lang, hindi niya alam ang muka. Sabi niya, marahil yung dumaan. Dito 4 na kasi sila dapat na sila, pati yung aliping pinalaya ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, sinama na dito. Okay? So, si Amir. So, 4 ang nakita niya. Pati si Uraykit, yung nag-guide. Marahil sabi niya, yung dumaan dito, yun ang hinahanap nila. So, may nakita kong dumaan doon, sabi niya, Suraka sa kanyang mga tauhan, na kung saan ay pumunta rito. Pero naisip ni Suraka, na kailangan siya nalang makauli, bigla niyang
sinabing, pero kilala ko yung mga yun eh. Hindi yun ang hinahanap niyo eh. Sinungaling siya. And then umuwi siya, sinabi niya sa kanyang aliping babae, dalin mo ang kabayo ko sa likod ng bundok na yan. Huwag kang aalis doon, magtago ka. Pagdating ko, doon ka muwi sa bahay. So ginawa lang aliping babae, dinala niya yung mabilis niya kabayo ni Suraka doon sa likod ng bundok at nagpahinga doon babae, natagtago para hindi makita, hindi kunin yung kabayo sa kanya, wala makakita, hanggang sa dumating si Suraka doon at pinahuwi ni Suraka. At hinabol niya ngayon yung nakita niyang tao. Siyang umabol. Itong si Suraka. Nang makita ni Suraka, ang mga taong ito, palapit na siya. Biglang sumubsob ang kanyang kabayo. Siyempre, of course, dahil sumubsob sa harapan ng kabayo, sobrang tuli ng kabayo, biglang susubsob, bumalibag ng malayo itong si Suraka. And then sumakay siya ulit. Itong si Suraka, ayaw umabante ng kabayo. Ayaw niyang lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, mayroon silang noon na pamahihin papana ka, malalaman nila kung tutuloy pa o hindi. Okay? Pag pinana nila ganyan, nasa kanilang kaalaman kung tutuloy hindi. So pumana si Suraka para malaman niya kung tutuloy hindi. Bagamat sa kanilang paniniwala, sa pagpana niya na hindi siya dapat tumuloy. But because of 100 camels, hindi na pigilan si Suraka. In this situation, pinatakbo niya muli ang kabayo niya para lumapit. Ang nangyari ngayon, nang malapit na naman ito, ay biglang tumayo at tumalimpot na naman, bumalibag na naman, nang napakalayo si Suraka. At sinabi niya, marahil sabi niya, ito ay tunay na propeta at sugo na sinasabi nila na darating ang araw, magtatagumpay ito. So sinabi ngayon lang ni Suraka, sabi niya, O Muhammad, pwede bang makalapit sa inyo? Hindi makalapit eh. At ako ay walang planong saktan kayo, kundi ako iingi ng proteksyon sa iyo. Ha? Anong proteksyon? Sabi ni Abu Bakar, radhiyallahu anhu, kasama na si Amir, gagawang sulat din si Amir, siyang pasusulatin. Alam ko, sabi niya, propeta ka at sugo. Darating ang araw, magtatagumpay ka, mananaig ka. Gusto kong humingi ng proteksyon kapag kami ay nasakop mo na gapi, wag na wag mo akong sasaktan. So sumulat ka, sabi ni Abu Bakar, pinasulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inutos si Abu Bakar na sumulat si Amir, ang pinalayang alipin ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So sinulat niya ito na hindi siya sasaktan. Kaya at the time nung nasakupin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lugar naman ito nasakop, nang sasaktan na si Suraka, pinakita niya bigla, linabas niya bigla sulat. Ano yan sabi ng mga sahaba? Basahin niyo, sabi niya. Yan ay hiningi ko kay Muhammad noon pa, na bilang isang proteksyon na hindi niya ako sasaktan. So, dinala ang sulat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, di marunong magbasa to, pinabasa niya, sabi niya, totoo sinasabi ni si Suraka yan. Binigyan ko siya ng proteksyon, huwag niyo siyang sasaktan, pabayaan niyo siya. At later, nag-embrace ito. Nag-Muslim din ito. Dahil bakit? Nung lumalapit siya, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar radhiyallahu an, hindi siya makalapit, humingi siya ng protection kay Prophet Muhammad, humingi siya ng protection kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag nangyaring magtagumpay siya na hindi siya sasaktan, ay ginawa ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paalis na ito, dala niya sulat ha. Sabi niya, sandali. Ano palagay mo, Suraka? Sabi niya, pangalan mo, Suraka. Ano sa palagay mo, Suraka? Na darating ang araw ay isusuot mo ang kasuhutan ng Persya. Ang hari ng Persya, pati corona. Ano? Sabi niya, napaka-imposible naman na isuot ko ang corona at kasuotan ng Persian king, sabi niya. Napaka-imposible. Hindi. Darating ang araw, susuot mo yan. Meaning mag-e-embrace ka. Magmo-Muslim ka. Yan ang ibig sabihin. At isusuot mo yan. At kailan ito nangyari? Sa panahon ni Umar bin Khattab, radhiyallahu an, ay nangyari ito. Nasakop nila ang Persya. Yung pangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na isusuot ni Suraka ang kanyang damit at corona, ibinigay kay Suraka. Kaya lang, ipinasuot lang. Tapos pinaubad na ni Umar bin Khattab radhiyallahu an. Walang sinabing Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibibigay. Ang sinabi niya, ano sa palagay mo kung isusuot mo? Pinalakad pa nga ni Umar ang mga tao masaya Kaya lang pinaubad. Bakit? Hindi naman pinangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibibigay lang sa kanyang mamakaling yon. Kailangan pakinabangan ng lahat ng Muslim. Ang sinabi lang, isusuot. Kaya pinasuot para matupad ang pangako, hula ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinutin Suraka sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, patay na dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at tapat si Abu Bakar patay na rito, si Umar bin Khattab ang Khalifa radhiyallahu anhu, so sinuot nga dito. Nasakop yung Persian king
yung Persya at yung kasuotan Persya, yung pinasuot kay Suraka. Sabi niya, totoo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isusuot ko nga. Sabi niya noon, sabi niya talagang dudang-duda ako na paano mangyayari yun. So, sabi kay Muhammad pa noon, sabi ko, Muhammad, paano mangyayari isusuot ko ang kasuotan ng hari ng Persya, pati corona, napaka-imposible. Ngayon, sabi niya, suot-suot ko, sabi niya sa mga Muslim, totoo talaga ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi na Abu Bakar radhiyallahu anhu, ngayon, nasuot mo niya, sabi niya, ubarin mo na, sabi niya. Hindi naman pinangakong ibibigay sa iyo ang mamahaling kasuotan na yan. Dapat pakinabangan yan ng lahat ng tao. Alhamdulillah. So in this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam patuloy sa paglalakbay hanggang malapit na sila sa Madina. Nakikita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, tinuro na ni Abdullah bin Uraykit na kung saan hindi Muslim dito to, sabi niya, yan na ang Madina, hindi na kayo maliligaw, malapit na, naaninag nyo na, uuwi na ako, hanggang dito na lang ako. So iniwan na sila ni Abdullah bin Uraykit at dito ay may isang milagrong mangyayari na kung saan sa mag-asawa na mag-e-embrace ito later ng pananampalataya Islam sa Madina. Napadaan sila sa isang tent. Ang tent na ito ay may nakatira dito si Ummu Ma'bad at Abu Ma'bad. Ang nasa lugar ngayon, sa tent na yon, ang tao doon si Ummu Ma'bad. Wala ang kanyang asawa ni si Abu Ma'bad, umahanap ng pagkain sa labas. Sapagkat ang panahon ito, tagtuyot, taghirap, pati ang kanilang mga tupa, kambing, walang gatas. So pumunta sila doon, doon sa tent ng matanda, at sila'y tumawag na kung may tao, at pagkatapos ay pinatuloy sila ng matanda, pinaupo, anong sadya ninyo, sabi niya. So sabi nila, nagugutom kami, o nauuhaw, baka may tubig ka kahit tubig lang. Wala man, sabi niya. Tagtuyot nga rin, pati mga alaga namin, walang gatas. So nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang payat at manghinang tupa. Sabi niya, tupa niyo pa bu ito? Magalang eh. Pag sa atin, tupa niyo pa tupa niyo ba po ito? Sabi niya, oo, sabi niya. Pwede ko bang gatasin? Gatasin. Sabi niya, tagtuyot, wala nga nakakain, walang gatas. Sabi niya, kung gano'n sabi niya, okay, gatasin mo, ano mang makuha niyong gatas. Sabi niya, sa inyo na. Actually, gusto kasi nilang bayaran, bibili sila. Kaya may dalang pera si Abu Bakar radhiyallahu anhu eh. Ang plano, bibili, hindi mamiminsala ito, mamimerwisyo, hindi, bibili. Pero sabi nilang matanda, okay, kung may magatas kayo, dahil alam niya, alang gatas eh, o mahina, payat, lahat ng gatas makukuha nyo, sa inyo na, sabi niya. Libre lang, wala kayong babayaran. So in this situation, nagbismillah ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ginatasan niya. Nagtataka itong babae, ang daming gatas na lumalabas. Nagtataka si Ummu Ma'bad. Subhanallah, nagtataka siya. At sa ganito ay pinainom muna yung matanda. Inom na siya. Inom na siya. Siya pinakamatanda. Uminom si Ummu Ma'bad. Hanggang siya nabusog siya. Then, muli ay ginatasan na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinainom ang sadaka ng dako si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inom siya. Mabusog siya. Tapos si Amir. Tapos huli ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tapos binigyan niya yung mga sisidlan ng matanda. Yung mga lalagyan na, dali mo rito lahat ng lalagyan mo, sabi niya. Tinala talagang, kulang na lang kung may batya, pati bato, bibigyan eh. Lahat ng sisidlan nila. Ay, alam naman natin yung mga balat lang hayop, karamihan ng mga sisidlan nila, gawa sa balat ng hayop. Lahat sabi niya na sisidlan mo, ilagay mo sa akin. Binigyan lahat ito ng gatas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang yon. Pagkatapos nila, bago sila umalis, binabayar to hayop pa ba ng matanda? Kaya sabi niya, binigyan siya ng salapi, ang matanda. Full of blessing. Napakaraming blessing ng matandang natanggap sa pagpasok nila, ng pagpasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at Abu Bakar radhiyallahu anhu dito o sa pagtanggap niya sa mga ito ng matandang ito. Alhamdulillah, in this situation, manghang-mangha ang matanda nung iwanan siya. Iniisip niya, paano nangyari yun na ang isang tupa niya, lahat naman eh, walang gatas, payat, mahina, dahil hindi nakakakain, tagtuyot. Paano nangyari yun? So dumating ito si Abu Ma'bad. Pagdating niya doon, sabi niya sa asawa niya, Ummu Ma'bad, ang daming biyaya niya, saan mo nang galing yan? Ang daming gatas niyan. Actually, hindi lang gatas, may salapi pa ako. Pati salapi, saan nang galing yan? Sabi niya, nakakamanga naman nandiyan ka lang, pati pera, nagkaroon ka ng pera. Oo nga, sabi niya, biyaya ito. Sabi niya, napakalaking biyaya. Kinwento niya ngayon. Sabi niya, may tao kasing dumating dito, kinwento niya yung pananalita niya, yung kilos niya, yung salita niya napakagalang, nagbibigay ng respeto, napakabuting masalita, napakasarap pakinggan, ang kanyang pagsasalita, ang kanyang aksyon at galaw, napakapino, sabi niya, pati yung kasama niya. Sabi ni Abu Ma'bad, palagay ko, sabi niya, may kinalalaman ito sa naririnig ko. Na ano?
na mayroon silang hinahabol na propeta at sugo? Palagay ko, isa yan, sabi niya. Oo, mamabad. Sabi niya, nais kong maging tagasunod tayo ng taong yun at hindi ko haayaan na mamatay tayo, hindi tayo mag-Muslim. Hindi tayo maging tagasunod. Kaya later sa Madina, ang mag-asawang ito pumunta, yumakap sa pananampalatayang Islam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Doon pa lang. Sabi niya, oo mumabad. Hindi ko haayaan, hindi tayo maging tagasunod niyan. Yan ang propeta at sugong hinahabol ng mga Quraysh. Ha? Hindi ko rin haayaan na mamatay tayo na hindi tayo magiging Muslim o tagasunod ng propetang yan o sugo. Kaya kailangan, sabi niya, bago tayo mamatay, baka anib tayo sa kanya o makasama tayo sa kanya. Kaya later, sa report marami na ito ay nag-embrace ang mag-asawang ito at hindi mahirap na tanggapin nila ang pananampalatayang ito. Dahil bakit? Mismo siyang mumabad siya ay saksi sa napakaraming himala na ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalong makukontento to dahil nakita niya Itong asawa niya hindi mo nakita pero nakontento siya, natanggapin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito pa kayang babae? Kaya ang babae ang mismong nagyaya sa Madina, isa sa salaysay sa ulat ang mismong babaeng nagyaya sa asawa niya na pumuntang Madina para yakapin ang dalang pananampalataya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, ito na, umalis na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar at si Amir, at binigyan nila ng pera ang matanda. Hindi binayaran dahil ayaw magpabayad ng matanda, ibinigay lang ang salapi sa kanya. Alhamdulillah, in this situation, maglalakbay na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan, nalalapit na sila sa Cuba at sa Madina. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah